Matika, isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. 15 minuto, makalipas ang ika-6 ng gabi. Matika, isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. Welcome po sa programang Mate. Ngayong araw ng Huwebes, ika-11 sa buwan ng Pebrero taong 2010. Matika, isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. At syempre ako pa rin po ang inyong lingkod, Sal Delanon, na nag-iimbita po sa inyo na sana samahan nyo kami ng aking katuwang sa ating programa ngayong gabi sa loob lamang po ng isang oras, alas 6 hanggang alas 7. Dito lamang po sa himpilang DZRJ 810 kHz sa inyong mga talapitan. Ito po ang Radyo Bandido. Matika, isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. At syempre, sa lahat po na inaabot ang ating broadcast, magandang gabi po sa inyong lahat dito sa Pilipinas. At syempre, magandang umaga po sa inyo dyan naman po sa Western Hemisphere na nakikinig sa ating programa sa pamagitan ng ating Yahoo Messenger. Matika, isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. Araw na naman po ng Huwebes, ito po ang ating segment na Exit Super Highway from Poverty. At syempre sa segment na ito, palagian po natin katuwang at kasama sa ating programa ang spokesperson po ng American for a Better Philippines. Walang iba kung hindi si Engineer Arthur B. Uy. Engineer, magandang gabi sa'yo. Good evening, Saldi. Good evening, Albert. And, of course, good evening, everybody. Ayan, no? At syempre, sa ating mga natalakay na mga nakaraang paksa, engineer, no? Ay ilang ulit nating napag-usapan at ilang ulit mo ring idinitalya, no? O ilang ulit mo na ring ipinaliwanag ng isa sa pangunahing problema ng Pilipinas ay ang pagiging di maganda ng konstitusyon ng Pilipinas, ano? Pero syempre marami rin sa ating mga kababayan, lalo na itong ilang mga politiko na hindi naniniwala sa pahayag na ito ng inyong grupo, ano? Na sinasabi nila na walang problema ang ating konstitusyon. Ang may problema lamang ay itong mga leader na napapaupo sa palasyo ng Malacanang. Dahil sinabi nila, kahit na baguhin daw ang konstitusyon, kung katulad ng mga pangulo natin ang uupo sa palasyo ng Malacanang, wala pa rin mangyayari kahit baguhin ang konstitusyon. Ano ang masasabi mo sa mga ganitong argumento, Engineer? Mali po yung gano'n na argumento kasi kung maayos ang constitution, maganda ang check and balance, mawawala yung tukso na gumawa ng kalokohan dahil alam nila mabubuko sila. Tapos masisentensyahan din sila. So talagang ang constitution ang seriously flawed, sabi nga namin. Kagaya niyan nangyayari sa South, hindi mahinto yung laging merong mga maliit na grupo na umaatake sa malaking grupo ng mamamayan. Sinusunog yung bahay nila, pinapatakbo sila, rape sila. Yung nga dahil nga sa constitution, yung walang right to bear arms, no? Tapos yung corruption, laging topic na yan. Hindi lang sa ibang bansa, kundi dito rin sa atin mismo. Nung kailan lang nagbigay nga ang Amerika dahil sa recommendation ng mga Chamber of Commerce sa ibang bansa ng umabot yata ng $500 million para ayusin yung corruption. Hindi rin inayos yung kinuha yung pera pero hindi rin inayos yung gustong mangyari sana ng Chamber of Commerce ng mga ibang bansa, improvein ang transparency sa gobyerno. Hindi rin. Tapos yung mga kagaya ng problema sa legislation ngayon, lagi na lang investigasyon sa mga katiwalian, kagaya niyang C3 and JTE deal. Pero wala na tuloy oras ang
kamera sa gagawang mga batas na ikabubuti ng mamamayan. No? Kagaya niyan, ngayon ang daming bagong bagay na dapat na inaasikaso ng kamera dahil sa mga bagong technology, cloning, yung mga ano sa gamot ng fertilizer, pagkain. Ang daming bagong chemicals technology na dapat sana tinatalakay ng kamera kung gagamitin dito o hindi, o kung ano yung mga recommendation nilang makakaigis sa mamamayan, napapabayaan lahat yon. Kasi naubos na yung oras nila sa investigasyon na most of the time wala rin nangyayari. Hanggang hindi naayos yun. Tsaka ang ano namin, malaking nag-aalala kami yung tungkol sa pag hindi naayos yung corruption, dumadami yung naghihirap na hindi kumakain. Pinireport na ngayon yan, no? Tapos yung hindi rin na tatalakay yung problema rito sa prostitution. Ang laki ng spike ngayon sa age, lalo na sa Cebu. Kasi doon ang maraming napupuntahan na makipag-meet sa nakilala nila sa internet. Malaki yung tinaas ng age. I think yung sabi sa dyaryo kahapon 100 na bagong kaso itong nakaraang ilang buwan. Actually yung report 3 HIV virus, new HIV virus case every day. 3 every day. Yeah. Yung mga yun hindi natatalakay dahil sa mali-mali ang distribution ng gobyerno ng pondo, tsaka sa ibang bagay maraming pondo, sa ibang bagay walang pondo, parang ganon. So kaya hindi namin talaga maalis na hindi masabing seriously flawed ang constitution ng Philippines. Binanggit mo kanina, Engineer, medyo nalaman ko na nagbigay talaga ang foreign government ng talagang malaking halaga para i-check yung corruption. Actually, di ba marami namang ginawa ang pamahalaan, administrasyon para i-check yung corruption, lalo na yung nagkaroon sila ng mga lifestyle check ng mga officials. At sa bahagi ng custom, marami silang nahuli dyan na opisyal na talagang nung i-check ang kanilang yaman ay hindi nagiging sapat yung sahod nila. Pero kaya pinagtatanggal yun at kinasuhan. So ito ba tingin mo ay hindi ba ito ay isang paraan ng administrasyon para labanan ang korupsyon? Nakatulong din konti yung ginawa nilang gano'n. Pero ang problema sa structure ng government, dahil nga sa constitution, kahit sinong constitution expert, sinasabi nila na ang constitution ngayon ng Philippines, masyadong maraming power ang nakalagay sa kamay ng presidente. And very easy siyang maging dictator kung gusto niya. O kaya kahit na hindi niya sadyain na maging dictator. Puro siyang mag-a-appoint sa ganon, hawak niyang pork barrel, ganon. Kaya masyadong maraming umaasa lahat doon sa kanyang desisyon, tsaka